Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre magpapasalamat po muna ako sa sponsor ng handa ng aking anak kahapon sa kanyang 16 na kaarawan. Maraming salamat po, Yabel. Ayan, from Giginto, Bulacan. Sobrang thank you po at na-appreciate ko po ang inyong pag-sponsor sa aking anak. Hindi ko po expect na ganito po na magkakaroon po ng sponsor yung aking anak. Sa simpleng kahanda napasaya niyo po yung aking anak. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Yabel. Mabuhay po kayo and God bless po. Mag-iingat po kayo palagi. At syempre mga kasawi, alam ko na maraming makaka-relate sa topic natin ngayong umaga at alam ko rin na maraming makaka-relate ngayong umaga sa ating topic na ito. Ano ang tatlong rason na bakit nagluluko ang isang lalaki kahit na meron na itong asawa mga kasawi? Alam ko na maraming makaka-relate na mga kababaihan at kalalakihan sa topic na ito. Ang una mga kasawi is na-excited sila na makatikim ng ibang babae o ibang putahe mga kasawi. Syempre, sabi ko nga sa inyo mga kasawi, ang mga kalalakihan kasi minsan ay naghahanap ito ng mas higit sa kanilang asawa. Kung hindi ito nabibigay ng kanilang legal wife pagdating sa kanilang performance, kapag once na ito ay may nakikilalang iba mga kasawi na mas magaling at pinaparamdam nito kung paano siya kagaling mga kasawi, ay mas na-excited o mas naku-curious ang isang lalaki na makatikim ito ng ibang putahe mga kasawi. Kasi dahil nga nasawa na sa'yo ang iyong asawa. Syempre hindi naman sa nila lahat mga kasawi na ganito ang mga kalalakihan na gusto nilang makatikim ng ibang putahe. Pero may mga lalaki talaga na mas mabilis silang nagsasawa sa kanilang asawa, lalo pat ito ay walang bago na natitikman sa kanilang legal wife. Kasi ang mga legal wife kasi minsan ay napapabayaan na nila ang kanilang sarili. Unang-una mga kasawi, syempre dahil eto ay busy sa kanilang anak, ang daming responsibilidad na dapat unahin. Kaya minsan hindi na ito nakakapag-ayos pa sa kanilang sarili. Pero sabi ko nga sa inyo, ang lalaki naman ay hindi ito naiintindihan mga kasabi, bagkos naghahanap ito ng kanilang kalinga at minsan ay nahanap ito sa ibang babae na dapat ay sa kanyang asawa pero hindi nga ito natutugunan. So ayan yung ating unang rason mga kasawi. Ang pangalawa natin mga kasawi is alam ko na maraming makaka-relate na mga kalalakihan dito. Ayan, excited sila sa una pa lang. Ayan, alam mo ba mga kasawi, kapag once ang isang lalaki kahit na meron na itong asawa, syempre given na yung araw-araw kayo magkakasama, given na yung parang lagi kayong nag-uusap, na nibibigay mo kung ano yung kagustuhan ng asawa mo, yan mga kasawi. Kumbaga ando na yung darating sa punto na wala kayong spark. Parang naandyan na lang yun na parang magkaibigan na lang kayo, 'di ba? Minsan nga dami ko na interview na sabi nila is nagsasama lang sila dahil sa mga anak nila, 'di ba? Kapag wala na daw anak, parang wala na daw silbi kasi nga wala nang spark yung pagsasama nila. Kumbaga wala nang kilig moments dahil nababalutan na lang ito ng pagiging ama at magiging ina na lang ng kanilang mga anak. So, syempre mga kasi, ang mga kalalakihan kasi, kapag meron itong third party na sinasabi, ay talagang sobrang excited sila pagdating sa una pa lang, nag-uumpisa. Lalo kapag ang babae nito ay napakaganda, napaka-sexy at higit sa lahat, ay masyado itong napaka-last, lalo na pag sa kanilang conversation ay nag-uusap ito, doon sila na-excited na kung paano ba sila kaya, what if na magkasama sila sa isang araw na ito. Ano kaya yung kanilang gagawin? Ano kaya yung mararamdaman nila? So, andun yung pananabik, mga kasawi, dahil sa umpisa pa nga lang ay nagkakaroon sila ng relasyon. Kapag gawan sa nagkaroon na sila ng relasyon, mga kasawi, ay andun na yung parang iikot sa what if kaya kapag meron sa kanilang nangyayari. Mas na-excited sila sa kanilang pagkikita kapag once na nagkikita sila, syempre mga kasawi is ang kasunod na nun ay meron sa kanilang mangyayari. Syempre yung andun pa yung sa umpisa na talagang makukonsensya sila kasi nga dahil andun pa yung takot na baka malaman ng kanilang asawa, 'di ba? Pero kapag once na ito ay tumatagal na mga kasawi ay wala na silang pakialam.
pakialam sa kanilang asawa, bagkos ang kanila ay mas pinagpapatuloy nila ang pakikipag-apid sa ibang babae dahil doon sila nasasatisfied dahil sa sobrang kilig na kanilang nararamdaman at dahil sa takam nila, mga kasawi. So ayan yung ating pangalawang rason. Ang pangatlo natin, mga kasawi, alam ko na maraming makaka-relate sa pangatlo nating rason, mga kasawi, is naghahanap ng wala sa'yo. Ayan. Alam mo ba, mga kasawi, ang mga kalalakihan, ayan, pagdating sa kanilang asawa, for example, mga kasawi, kapag nag-uumpisa kayo, ayan, sa inyong pagliligawan hanggang sa naghantong na nag-asawa na kayo, kung ang dati ay malambing ka sa asawa mo pero nagkaroon ka ng isang anak, pangalawang anak, tatlong anak, so lahat yun is nawawala unti-unti dahil nagkaroon ka na ng ibang priority. Mas priority mo na yung mga anak mo kumpara sa asawa. Minsan kaya nakakalimutan mo na itong lambingin. Kung dati is nalalambing mo ito ng araw-araw, pero kapag once na meron ka anak ay hindi mo na nagagawa dahil sobrang busy ka na. Kaya minsan ang mga kalalakihan ay hinahanap ito sa ibang kababaihan. Kapag once na ito ay nakita ng kababaihan na inaasikaso sila, nilalambing sila, ginagawa yun lahat na hindi mo nagagawa, ay andun na papasok na doon sila madedevelop dahil gusto nilang makatikim ng ibang alaga ng ibang babae. Doon nila may experience yung ibang halaga ng ibang tao kumpara sa asawa. Kasi nga syempre kapag kayong asawa, kasi minsan legit naman talaga yan na minsan sobrang pagod natin ay hindi na natin nagagawa pa na alagaan at kamustahin yung mga asawa natin. Kasi feeling natin is kontento na ito sa mga kalalakihan na aalagaan natin yung mga anak natin pero hindi pa pala, 'di ba? Kumbaga naghahanap pa siya nang wala sa iyo ay hinahanap niya sa ibang babae. In short, hindi siya nakokontento na may asawa na siya. Kaya nagagawa niya pa rin magluko kahit na meron na siyang asawa. Ayan yung ating pangatlong rason, mga kasawi. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito, mga kasawi. Sa lahat ng nakakaranas, babae man or lalaki, ayan, lagi niyong iisipin na kapag once na ito ay ginawa ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, handa na ba kayo na meron itong kapalit or conclusion na mangyayari? Syempre, kung dati magandang inyong pagsasama at maayos ito, pero kapag once na kayo ay nagduduko automatic yan, ay magkakaroon ng tinatawag na pagkakasira ng pamilya at magiging broken family na kayo dahil sa ginawa mo, mga kasawi. So kung ayaw mo itong mangyari na masira ang inyong relasyon, masira ang inyong pamilya dahil sa kagawan mo, dahil hindi ka na kontento at naghahanap ka ng iba, wag mo na itong gagawin, mga kasawi. Kasi sa huli, ikaw lang din yung mawawalan ng pamilya, mawawalan ng anak, at mawawalan ng asawang ending. Mag-isa kang tatanda na walang magmamahal sa'yo dahil sa paulit-ulit mo itong gagawin. So, siyempre, at lagi niyong tatandaan, mga kasawi, na lahat ng bagay, lahat ng gagawin nyo ay meron itong kapalit. Kung ngayon ay naging masaya kayo, sa bandang huli ay hindi na. Kasi nga ang panandaliang kaligayahan ay panghabang buhay na kalungkutan. Syempre yan, mga kasawi, at meron itong kapalit. So, wag yun yung gagawin, mga kasawi, kung ayaw nyong mawasak ang inyong pamilya. So, yun lang yung aking advice sa topic na ito, mga kasawi. Maraming salamat sa patuloy na pagsusuporta ninyo sa inyong advisor. Mahal ko kayo at lagi nyong tatandaan, nagpapasalamat ako sa walang sawang pag-share, pag-comment at pag-react. Pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Mabuhay kayo, mga kasawi. Mahal kayo na inyong advisor. Bye!